Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano makita ang digital copy ng inyong driver's license gamit ang eGov.ph. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa Google Play Store natin at i-download lang natin ang eGov.ph. So balikan ito po yung logo niya, then i-install na natin yan. At pagkatapos kung na-install nyo na, pwede nyo na pong i-click itong open. At may makikita tayong allow eGov.ph to send notifications. So nasa sa inyo na po yan kung i-allow ninyo or don't allow. At dito i-click lang natin itong sign up. At pagkatapos dito kailangan nyo maglagay ng first name, middle name at last name ninyo. Then kung may suffix kayo, kailangan nyo ilagay. Kung meron junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At para naman sa mga walang middle name, pwede nyo pong i-click itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung kumpleto naman yung pangalan ninyo, meron namang middle name, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito naman sa baba, maglagay kayo ng email address. So make sure yung email address niyo active at nabubuksan po yung ilalagay niyo dito kasi magsasend po sila ng email doon. So i-double check nyo pong maigi yung mga information na nilagay ninyo at kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong create new account. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, the email has already been taken. So ibig sabihin yan, nagamit na po yung email address, so palitan nyo na lang po ng bagong email address at mag-proceed na po kayo. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng code na nandun sa inyong email address kasi nag-send daw sila ng 6-digit na code doon. So, ganito po yung email na matatanggap ninyo at nandito po yung code. So, itong code na ito 254763. So, ito yung ilalagay ninyo dito. So, make sure guys within 5 minutes nalagay nyo na po yung code na na-receive ninyo kasi mag-expire po yan. So, wag nyong i-close din itong eGov.ph na application ninyo. So kung nalagay nyo na, makakaproceed na po kaagad kayo dito. At mapupunta na tayo sa paglalagay ng mobile number. So make sure yung mobile number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text at dapat nasa inyo pa rin po yung mobile number na ilalagay nyo dito. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. At mapupunta na tayo sa paglalagay ng OTP. So nag-send po sila ng one-time PIN sa inyong cellphone number na nilagay. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at yung OTP na makikita ninyo, ilagay nyo lang po dito. At pagkatapos niyan, makaka-proceed na po kayo at mapupunta na kayo sa paglalagay ng 6-digit na PIN para sa inyong pag-login. So kahit ano lang na PIN yung ilagay ninyo, basta matatandaan nyo po. So kung okay na at nakalagay na kayo, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pag-re-enter ng PIN na nilagay natin. At kung okay na, i-click na lang natin itong next na nandito sa baba. And then antay-antay nyo na lang maglo-loading yun ng kaunti, then mapupunta na tayo dito. So may makikita tayong congratulations, you have successfully created your account. So ibig sabihin yan, pwede na kayong mag-login sa inyong eGov.ph na account. Pero hindi pa tayo tapos kasi hindi pa fully verified yung account natin. So kailangan natin i-verify yan, i-click muna natin itong verify now. At pagkatapos pupunta na tayo sa fill up ng personal information. By the way guys, kung meron kayong national ID, pwede nyo pong i-click itong QR para scan nyo na lang diretso. At dito sa baba, i-double check nyo na lang po yung first name, middle name at last name ninyo. Kung may suffix, ilagay nyo na lang po. Then dito naman tayo sa paglalagay ng birth date. So dito, i-double check nyo kung tama yung birth date na nilagay ninyo. At yung email address na nilagay ninyo, automatic na po yan na nandyan. So dito pumili kayo kung male ba kayo or female. Then kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo sa paglalagay ng current address. So kayo nang bahala, unahin nyo yung country, tapos state and province, city and municipality, tapos yung barangay. So dapat magkasunod po yan. Then dito sa baba, kayo nang bahalang maglagay ng house number, building number, street name. So kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Tapos itong address line to, optional lang po yan. Pwedeng maglagay, pwede rin pong hindi. Tapos yung postal code, optional lang din po yan.
pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pag-review ng mga information na nilagay natin. So kung okay na lahat at wala namang problema, i-click na lang po natin itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng perma. So, i-double check nyo pong maigi na tama yung perma ninyo kasi pag check ninyo sa digital copy ng inyong mga valid IDs, yun po yung perma na makikita ninyo. So, kagaya ng national ID, sa actual wala po yung perma. Pero sa digital copy ng inyong national ID, may perma na po kayong makikita kung lalagyan nyo ng perma dito. So, kung ano yung perma dito, yun po yung makikita ninyo doon. So, i-double check nyo pong maigi guys kung tama or mali pa yung pagperma ninyo, pwede nyo i-click muna itong clear. Pero kung okay na yung perma na nilagay ninyo, pwede nyo na pong i-click itong continue na nasa taas. At pagkatapos kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong confirm. And then mapupunta na tayo sa pag-take ng live selfie. So dapat wala daw kayong mga sombrero, mga salamin, kahit anong harang or mga palamuti sa mukha, dapat wala po yan. At dapat walang filter yung camera ninyo, then dapat nasa maliwanag kayong area. At kung ready na kayo sa pag-take ng live selfie, i-click nyo na lang po itong tap to launch camera. At pagkatapos may makikita kayong ganito, allow eGov.ph to access photos and videos. So, dapat guys, i-click nyo itong allow limited access or allow all. Basta wag nyo lang i-click talaga itong don't allow kasi hindi po kayo makakaproceed kung don't allow yung i-click ninyo. So, dapat allow limited access or allow all. At pagkatapos dito, ipasok nyo na lang po yung buong mukha ninyo sa bilog. So, may nakalagay naman na instruction dito sa taas, look at the camera. Then pagkatapos may makikita kayong ganito, blink your eyes. So, sundan nyo na lang po kung ano nakasulat dito, move your head to the right, move your head to the left. At keep and still your head in the front of the camera. So, sundan nyo na lang po kung ano nakasulat dito sa taas. Kung okay na, may makikita kayong ganito, preparing to capture in 3, 2, 1. So, dapat pag-focus talaga kayo sa camera. And then makikita nyo na po yung picture dito. Kung hindi kayo masyadong happy sa picture, pwede nyo namang i-click itong retake photo. Pero kung okay na happy naman kayo, click nyo itong yes, I'm happy. And then may makikita tayong ganito. Congratulations, you have successfully upgraded your account. So ibig sabihin yan, fully verified na po yung eGov.ph account natin. So ngayon balik na tayo sa homepage ng ating eGov.ph. At dahil sa fully verified na ito, mag-proceed na tayo para makita na natin yung digital copy ng ating driver's license. So i-click lang natin itong NGS. So ito po. At pagkatapos marami kayong makikitang national government agencies dito. So scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita nyo po yung LTO or Land Transportation Office. So nandito po yan sa baba. Pero kung hindi nyo talaga makita guys, kahit anong gawin nyo, pwede nyo namang i-search or i-type nyo ang LTO. So bali ito na po yung Land Transportation Office, so i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos makikita nyo po dito yung LTO services. So dito hanapin at i-click nyo na lang po itong online driver's license application. So ito po yun. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong I agree. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong complete your profile to continue. At pagkatapos dito, i-click na lang natin itong continue. At mapupunta na tayo dito sa step 1. So dito kailangan yung i-upload yung picture ng driver's license niyo. So take note, yung harap at yung back page ng driver's license yung i-upload. So dito yung front page ninyo i-upload, tapos dito naman yung likod. Pwede pong live yung pagka-picture or pwede rin pong picturean nyo muna, then kunin nyo na lang sa gallery ninyo at yun yung i-upload ninyo dito. At pagkatapos kung nakapag-upload na kayo, pwede nyo na pong i-click itong next. And then mapupunta na tayo dito sa step 2. So, kailangan nyong maglagay ng personal information. Pero huwag mag-alala kasi nakalagay na yung pangalan ninyo dito, yung mobile number, yung email address, yung date of birth kasi nakapag-fill up na tayo kanina. So, ang kailangan nyo lang fill upan dito ay yung weight na dapat naka-kilogram, yung height na naka-feet at inches. At dito sa baba kayo nang bahalang maglagay ng color ng mata ninyo kung brown ba or black at yung blood type ninyo. So, kayo nang bahalang pumili dyan. At dito rin may makikita tayong organ donation. So kayo nang bahalang pumili kung i-donate niyo or hindi yung organ niyo.
At pagkatapos dito sa baba, maglagay kayo ng contact information ng tao na pwedeng tawagan kung may emergency. So ilagay niyo yung pangalan, yung address at yung contact number dito. So i-check nyo na lang po sa driver's license niyo, makikita nyo naman po doon kung sino yung contact person na nilagay ninyo. Nasa likod po yan ng driver's license ninyo. So mas maganda, yun na rin po yung ilalagay ninyo dito para magkatugma talaga. At pagkatapos dito sa baba, may tanong na, are you an OFW? So kung OFW, i-click nyo yung yes. Pero kung hindi, i-click nyo ang no. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa step 3. So dito kailangan nyo maglagay ng address. Pero huwag mag-alala guys kasi nakalagay na yung address dito kasi nakapag-fill up na tayo kanina. I-double check nyo na lang po yan. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa step 4. So dito kailangan nyo maglagay ng information sa inyong driver's license. So ilagay nyo po kung saan nyo nakuha yung driver's license, kung saan agency niyo makuha. Ipiliin nyo na lang po dito. Then dito sa baba ilagay nyo po yung driver's license number. Pagkatapos dito yung expiration date ng inyong driver's license. And then dito ilagay nyo po yung license card serial number. Makikita po yan sa likod ng inyong driver's license. At pagkatapos dito sa baba makikita nyo po yung picture ng inyong driver's license. Ito po yung in-upload ninyo na picture doon sa first step ng application na ito. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-upload or pag-take ng selfie. So dapat nasa maliwanag kayong area at dapat malinaw yung pagka-take ninyo ng picture ninyo. At dapat daw merong plain na light color background kayo. So pwedeng plain white yung likod ninyo at dapat malinaw na malinaw yung pagkakuha nito. So parang 2x2 ID picture lang. So ganito yung sample niya. So i-click nyo na lang po ito para makapag-upload kayo or makapag-take ng selfie. So kung okay na nakapag-upload na kayo, i-click nyo na lang po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng perma. So make sure guys, tama yung perma ninyo. I-double check nyo pong maigi at ayusin nyo po yung pagkasulat or pagkalagay ng perma ninyo. So kung okay na, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa summary. So i-review nyo po lahat ng mga personal information na nilagay ninyo. Then dito sa baba, yung mga picture na in-upload ninyo, i-double check nyo pong maigi. At yung perma ninyo kung tama ba or magkatugma ba sa perma talaga ninyo. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong submit. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, profile successfully verified. So dito for correction na yung nakalagay dito. So mag-antay na lang daw kayo ng 7 days business hours. So i-double check nyo na lang from time to time kung okay na yung application ninyo. Minsan may marireceive kayong text na kagaya nito, your profile assessment has been returned for correction. Please review and resubmit. So kailangan yung i-resubmit yung application ninyo. Baka may problema lang sa pagka-take ng picture or malabo yung picture na sinabit ninyo kaya ganito yung reply nila.